Dapat maghanda na ang Pilipinas mga kapatid no sa plano ng China dito sa Scarborough Shoal. Pag-usapan natin to. I'm just a young nigga chillin' on it. First time I seen ice was a Alright mga kaibigan, welcome ulit sa ating panibagong video, reaction, review, commentary, opinion, criticism at kung ano-ano pa sa mga maiinit na balita na pinag-uusapan ngayon. At ang madalas naman nating pinag-uusapan dito sa ating YouTube channel, etong mga kaganapan dito sa West Philippine Sea tulad na lamang ng tatalakayin natin ngayon. Etong balita mula rito sa UNTV News and Rescue, sabi rito, Pilipinas dapat handa sa plano ng China sa Scarborough Shoal, mga tol. No, bago natin ito simulan, syempre huwag mong kalimutan mag-subscribe. Click mo na rin ang notification bell para ma-notify ka whenever na may mga bago tayong reaction video tulad nito. At syempre kung ikaw mga kapatid ay nanonood naman sa ating Facebook page, syempre mga tol, huwag mo rin kalimutan mag-follow and like. Nasa 153,000 na po tayo. Maraming salamat. Alright, so ito mga kapatid, panoorin natin mula rito sa UNTV News. Sabi rito mga tol, dapat paghandaan ng Pilipinas, legal man o militar, ang posibleng pagtatayo ng China ng monitoring system sa Scarborough Shoal. Ayon yan mismo kay retired Supreme Court Associate Justice Antonio Carpio. So para malaman natin ang buong detalye, panoorin natin itong video. China is there in Scarborough Shoal. I think we see the picture already. They will put up a monitoring station because they have declared it as a nature reserve. And so alam naman natin mga tol na etong Bajo de Masinloc o yung tinatawag nating Scarborough Shoal o Panatag Shoal is nasa loob ng exclusive economic zone ng Pilipinas. No, nasa 100 plus nautical miles lang yan. So talagang pasok siya as in doon sa 200 nautical miles exclusive economic zone natin. Though hindi natin siya inaari, napag-aari natin at hindi rin naman siya nakasaad doon sa 2016 arbitral ruling. Pero the fact na nandoon siya mga tol sa loob ng ating EEZ, meron tayong jurisdiction dyan. Diba? Hindi pwedeng magtayo ang kahit na sino mang bansa ng kanilang base dyan o ng kahit na anong structure nila dyan kasi lagpas-lagpas na yun doon sa kanila mismong sariling EEZ. So ito'y traditional fishing ground, matagal nang nangingisda dyan at ang iba't ibang bansa. Kailan lang naman yan mga tol sinakop ng China nitong 2012 lang naman, o 2012 I mean. Diba? At hindi na tayo nakapasok dyan. So ngayon mga kapatid, alam naman natin itong nakaraan nag-announce o nagdeklara ang China na magtatayo daw sila dyan ng nature reserve, which is yan ay mariing tinututulan ng Pilipinas mga tol. So kailangan daw mga tol maging handa ang Pilipinas. Bakit? Kasi alam naman natin hindi biro-biro itong bansang ito na balak magtayo rito. Hindi pipitsugin yan mga tol at hindi maliit na bansa yan. Napakalaking bansa nito. Diba? Tuloy natin. Malaki ang posibilidad na magtayo ng monitoring system sa Scarborough Shoal ang China. Kasunod ito ng kanilang deklarasyon noong Setyembre na plano nilang gawing nature reserve ang Bajo de Masinloc o Scarborough Shoal. Ang bahura ay nasa loob ng exclusive economic zone ng Pilipinas, kaya mariin itong tinututulan ng pamahalaan. Diba? Tayo tumututol. Pamahalaan tumututol. Ang tanong, anong magagawa natin? Diba? Kasi alam naman natin, tayo kinakatigan ng batas. Diba? Tayo ang pinapanigan unang-una ng UN Convention on the Law of the Sea. Tayo rin mga kapatid ang meron 2016 arbitral ruling. Lahat ng batas na yan nasa atin. Ang tanong mga kapatid, na kanino ang lakas? Na kanino ang puwersa? Yun kasi pinaglalabanan ngayon eh. Diba? Minsan hindi na umuubra itong mga international law, parang batas hangin na lang yan mga tol kasi wala naman silang pulis, wala naman silang law enforcement eh. Diba? Nagbigay sila ng hatol, sa Pilipinas yang exclusive economic zone na yan. Bahala na kayo magpatupad dyan. Ang problema mga tol, walang lakas ang Pilipinas. Meron man tayo pero hindi aabot man lang sa kalingkingan nitong China. Yun ang problema. Which is mga tol, hindi natin dinadaw ng ang Pilipinas ha. Tinasabi lang natin kung ano yung totoo at alam ninyong lahat yan. Diba? Ayon kay retired Associate Justice Antonio Carpio, kailangang paghandaan ng Pilipinas ang mas malaking planong ito ng China. to maintain a nature reserve, you must monitor it and most likely to be manned. So we have to prepare for that. Hindi natin kailangan matakot mga tol.
'Di ba? Ang kailangan natin igiit 'yan. Gawin lahat ng mga necessary action, necessary measure na hindi mag-e-escalate ng tensyon, no? Kung kailangan natin ipakita palalo sa buong mundo, maghahakot pa tayo ng mga malalakas na bansa na pwedeng makipag-cooperate sa atin para tutulan at pigilan itong balak ng China. Pwede natin gawin 'yun, 'di ba? Hindi naman kasi sila lalaban pag alam nilang marami tayo, 'di ba? No. Both legal and also military. We have to prepare for that. And I think that's very urgent. Dati nang ibinabala ni Justice Carpio na maaaring matulad ang Baho de Masinloc sa Fiery Cross Reef at Mischief Reef. Nako. Na sa una ay sinabi ng China na gagawin lamang silungan ng mga mangingisda Mahirap paniwalaan yung mga yan. at radar weather station. Tignan nyo naman yung Mischief Reef ngayon kung gaano na siya kalaking artificial island. Ngunit kinalaunan ay ginawa itong malalaking military bases. Oh, eto lang siya dati, oh. Tignan nyo, 19 years ago, eto lang siya, oh. Mischief Reef to, ah. Oh. Oh, tignan nyo naman ang itsura niya na ngayon. Matagal na ring iminumungkahi ni Justice Carpio sa pamahalaan ang pagsasampa ng panibagong arbitration case laban sa China. Pero wala pa ring malinaw na tugon ukol dito. Ang tanong, seryoso ba talaga pamahalaan natin? Diba? Yun lang naman eh. Kailangan din anyang i-counter ang mga ipinapakalat na disinformation ng China sa pamamagitan ng mga Pilipinong pro-China. Disinformation by China, which we have to counter with historical records, historical maps, historical documents. You know, when they announced nature reserve on Scarborough Shoal, suddenly Filipinos who are pro-China said Scarborough Shoal does not belong to the Philippines. Oh, grabe. Sabi ng mga pro-China yon. So mukhang coordinated, no? It's coordinated, obviously. So they have a playbook. We've seen this before, and we must be wiser this time. Alam nyo mga tol, etong ginagawa nating reaction video, ginagamit natin yung platform ng YouTube, ng Facebook, para kontrahin yung mga disinformation na kumakalat ngayon sa pamamagitan ng pagbibigay natin ng reaksyon sa mga maritime expert, diba? Sa pagbibigay natin ng reaksyon sa mga balita kung paano tayo hinaharas, kung paano tayo pinapalayas ng mga barko ng China sa sarili nating EEZ, kung paano ipinagtatanggol tayo ng hindi pa natin kalahi, mga kapatid. Minsan, di ba, nakita niyo naman, interview natin si Mr. Ray Powell. Di ba? Ang dami niyang sinabi doon na kung iintindihin ninyo, talagang marami kayong makukuhang aral. Di ba? So ngayon, mga kapatid, ang laban natin dito, ayaw natin paabutin ito to the point na makikipagbakbaka na tayo o sagupaan ng armas sa armas. Kasi alam naman natin mga tol, napakalayo ng diferensya natin. Kahit sabihin nating marami tayong kakampi, marami tayong kaalyado, meron tayong MDT mga tol, pero hindi natin maiiwas yung damage na pwedeng mangyari sa atin. Hindi ito pananakot mga tol kasi alam naman natin ng reality. Tignan nyo na lang ang Ukraine. Marami siyang kaalyado. Diba? Marami siyang kakampi. Kakampi niya US, kakampi niya NATO, kakampi niya yung European Union. Pero tignan mo kung ano yung damage na naibibigay sa kanya ng Russia. Ayaw natin mangyari sa bansa natin yun mga tol, diba? Ayaw natin mangyari yun sa bansang Pilipinas. Lalo pa kaya ngayon mga tol na talagang bumuguho ang ekonomiya natin dahil sa dami ng korupsyon na nangyayari dito sa Pilipinas. Tapos dadagdagan pa natin ng ganitong klaseng gulo. Ayaw natin mangyari yun. Diba? Ang kailangan lang natin ma-educate yung sarili natin. Ano ba yung ipinaglalaban ng Pilipinas? Diba? Totoo ba talagang may karapatan tayo dyan o wala? Baka naman kasi wala talaga tayong karapatan. O baka naman kasi mga kapatid na nagpapapaniwala na kayo sa mga misinformation o disinformation na kumakalat online. Kaya maraming salamat, no? Parami ng parami yung mga followers natin dito sa Facebook page. Diba? Nasa 153,000 na tayo mga tol. Napakaraming salamat at marami tayong mga Pilipinong nabubuksan ng kaisipan. Kaya wag din yung bibitawan to mga tol. Kahit napakaraming isyong hinaharap ng ating bansa, wag niyong bibitawan to. Diba? At sana doon sa mga grupo na nagtatawag ng kudeta sa ating mga kasundaluhan, ako po, mag-isip-isip kayo. Wag ninyong isipin yung mga personal interest ninyo. Isipin nyo yung interest ng mamamayang Pilipino. Let's prepare for it. How? Let's expose them.
Let's expose them. Sabing ganon. Expose them. Diba? Kasi hindi talaga tayo mananalo kung sagupaan mga tol. Napakalayo ng agwat natin. Hindi sa minamaliit natin ang ating sandatahang lakas mga tol. Actually, napakasaludo natin sa ating AFP Navy. Pero sila man din, alam nilang limitado lang din ang kakayanan nila. Sabi nga kailangan daw nilang kayanin at least tumagal ng 20 to 30 days bago daw dumating ang ating mga kaalyado. Imagine mo, sa loob ng 20 to 30 days, anong damage na natanggap natin nun. No, kaya nga sana wag umabot sa ganong klaseng tagpo Kahit din ni Carpio na bumili ng mas maraming BrahMos missile system ang Pilipinas para sa depensa ng bansa. Let's have more BrahMos missiles because they are mobile. They cannot, when you can destroy your enemy at any time and your enemy cannot destroy you at any time, you control your enemy. Pero tatandaan ninyo mga tol, ang sa CCP naman, ang sa China naman, meron silang pinaniniwalaan na kung kakayanin nilang isubdue o kakayanin nilang matalo ang kalaban nila without firing a single bullet, mas gugustuhin nila yon. Mas gugustuhin nila yon mga tol. Kasi alam naman nilang pag napalaban sila sa atin, hindi lang naman tayo mismo makakalaban nila, marami ding iba. Do ayaw natin mangyari yon dahil nga syempre ayaw natin matamo yung pinsala, pero ayaw din nilang makatamo ng pinsala sa kanila. Diba? Kaya yung lahat ng gagawin nila para tayo'y takutin, para tayo'y sindakin, i-intimidate tayo, gagawin nila lahat yon. Pero kailangan lang natin maging matalino, huwag tayo magpapadala masyado sa ating emosyon. Sabi naman ng Philippine Navy, isa sa kinokonsidera ng sandataang lakas ang pagbili ng mas marami pang missile system. Part of the modernization plans of the armed forces includes looking at other missile systems, or rather more missile systems. Details of that is at the Department of National Defense. May kasabihan nga mas madali mag-window shopping kaysa mag-shopping ng actual. Diba? Napakaraming gustong bilhin ng ating sandatahang lakas. Ang tanong, may pambili ba? Diba? O, kung uutangin man natin mga kapatid, syempre, pwede mangyari yun, uutangin natin mga tol. Pero kailangan muna talagang magwakas ang korupsyon dito sa Pilipinas bago tayo lumakas. Ryan Lacanlal. Anyway, bilang mga Pilipino, ano ang inyong masasabi rito mga tol? Comment na lamang kayo sa ibaba. Kailangan maging handa ang ating bansa, no? Kailangan maging handa, legal man yan o militar, sabing ganito mga kapatid. Kailangan talaga natin maging handa. Kailangan natin proteksyonan yung ating mga nasasakupan. Hindi ito yung dagat lang, tubig lang yan. Hindi ganun yan mga tol Diba? Hindi ganun ang pinag-uusapan natin. Hindi ito basta-basta bakanting lote lang na pwede mong iwan. Hindi ganun mga tol. Napakaraming mga halagang bagay dito. Kaya nga nilang pinag-iinteresan. Biruin mo, napakalayo na nila. Interesado sila sa West Philippine Sea. Ano pa kaya tayo? Katabi lang natin yan. O sa talagang atin yan. Ba't di natin ipaglalaban, di ba? Alright mga tol, hanggang sa muli, ako nga pala si Shobaldi. Peace out.